Maaga pa lang ay laman na ng usapan ng isang kumadrona na ilang araw na palang nawawala. Pinuno ang baryo ng usapan na yon, lalo pat walang makapagsabi kung nasaan na ang kumadrona. May mga haka-haka na ang kumadrona daw ay kinuha na ng kulto. Minsan na rin kasing naiugnay ang kumadrona sa mga hinihinalang kulto sa gubat. Meron ding nagsasabi na ang matandang kumadrona ay umalis na. Gawa nga ng marami na itong utang sa kung sino-sino. Nako, paano ni asawa ko? Manganganak pa naman ang asawa ko sa susunod na 3 buwan. Paano ni misis ko? Sa susunod na buwan na nga manganganak. Sino magpapaanak? Wala naman si Aling Maring. Saan ba nagpunta yung isang yun? Kasi naman kayo bakit kayo nag-anak ng nag-anak? Ayan tuloy, problema nyo kung paano ilalabas sa mga bata. Ilan lamang yan sa naririnig ni Eman mula sa mga lalaki na dinaig pa ang mga babae sa kakadaldal. Pa, saan nga ba nagpunta si Aling Maring? Tanong ni Eman sa kanyang ama habang sila ay nagkakape sa kanilang bakuran. Umiling ang kanyang ama, sabay higop din ng kape. Abay, hindi ko alam. Parang noong nakaraan lang nakikita ko pa sa simbahan yun Baka naman dahil nga sa utang. Sagot naman ni Mang Elmo. Dahil sa utang? Balita ko, hindi naman siya minamadali ng mga pinagkautangan niya Bakit ba kasi nakikialam ka pa sa issue na yon? Apektado ka. Buntis ka ba? Pabirong tanong ni Mang Elmo, sabay siko sa anak. Ito naman si Papa parang timang. Di ba buntis si Ate Ellen? Sino ang papaanak nun ngayon? Ikaw? Sarkastikong sagot ni Eman. Tila nasampal ng katotohanan ng matanda at muling napailing. Aba, oo nga no. Buntis nga pala ang ate mo. Doon siya manganganak sa asawa niyang babaero. Uy, pa naman, marinig ka ni ate, ano ka ba? Alam mo namang masakit pa rin sa kanya yung nangyari. Wika ng binata. Bumuntong hininga si Mang Elmo. Maging siya ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Parang bigla na lang niyang sinisi sa isip niya si Aling Maring kung bakit ito bigla na lang umalis. Ay, bahala na. 7 buwan pa lang naman niyang tiyan ng ate mo Makakahanap pa tayo. Malay mo, sa bayan meron dong mura, hindi ba? Kampante lang ang pagsasalita ni Mang Elmo. Pero baka sa mukha nito na nag-aalala rin sa anak. Lumipas ang maraming araw. Habang naglalakad si Elmo kasama ang kanyang ate Ellen, may natanaw silang nagkakagulong tao sa tapat ng ilog. Agad-agad lumapit ang magkapatid at nakiusyoso. Naku ate, manganganak na yata yung babae Wika ni Eman na makita nila ang kaganapan. Namumutla na ang babae. Hindi na ito makatayo. Buti na lamang ay inalalayan ito ng mga naroon. Diyos ko po, kapag walang maalam sa pagpapaanak dito, baka mapahamak ang ina at ang bata. Nag-aalala namang wika ni Ellen. Ngunit ilang sandali lamang, isang matanda na nakasuot ng itim at mahabang kasuotan ang dumating. Mamuti-muti na rin ang buhok nito. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa kanya. Wika ng matanda at saka lumapit sa babae. Nagkakatinginan ng mga tao. Tila nagdududa ang mga yon sa gagawin ng ale. Pakiusap, kumuha kayo ng dahon ng saging. Pahingi rin ako ng malinis na tela. Huwag lang yung kulay puti, ha? Kumuha rin ng tubig sa ilog. Magpadali. Nasa panganib na ang buhay ng mag-ina. Pagkasabing yun ng matanda, dali-daling nagsikilo sa mga tao. Agad na inasikaso ng matanda ang babae. Maya-maya lamang, nakita na nila ang ulo ng sanggol. Madali lamang na nairin ng babae ang bata. Bumilib naman ng mga tao dahil sa husay na matanda. Ala, mas magaling pa ito kay Aling Maring sabi ng isang lalaki. Nang marinig na ang iyak ng bata, ay siya namang palakpakan ng mga tao. Namangha maging si Eman at Ellen. Ngumiti lang ang matanda. O paano? Kayo nang bahala sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Wika nito. Napadako ang tingin ng matanda sa nagdadalang tao na si Ellen. Ngumiti ito sa kanya kaya ngumiti na lang din si Ellen. Malapit ka na rin palang manganak Huwag ka mag-alala. Pabalik-balik lang ako dito sa baryo para sa mga buntis na katulad mo. Sabi ng matanda.
Sandali po, anong pangalan nyo? Tanong ni Ellen. Susan, tawagin niyo na lamang akong Mama Susan. Ako ang kapatid ni Maring. Ako muna ang papalit sa kanya habang siya ay nagpapagaling pa sa kanyang sakit. Nagulat ang mga tao sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na ang matandang yun pala ay kapatid ni Maring. Kaya pala magaling din siya. Kapatid pala siya ni Aling Maring. Pabulong na wika ni Ellen kay Eman habang pinagmamasdan ang papalayong matanda. Samantala, wala namang masabi si Eman. Oo nga't magaling si Susan sa pagpapaanak. Kung tutuusin, mas bihasa siya kaysa kay Maring. Ngunit hindi maintindihan ni Eman ang kanyang nararamdaman. Parang may nararamdaman siyang weirdo. Pag-uwi na magkapatid sa bahay, agad na ibinida ni Ellen ang ginawa ni Susan. Ano? Kapatid ni Maring? May kapatid pala si Maring? Nagtatakang tanong ni Mang Elmo. Oo pa, ang galing nga eh. Parang may ginawa siya eh. Isang irihan lang ng babae. Mama Susan na lang daw ang itawag natin sa kanya. Pagpapatuloy ni Ellen. Totoo ba sinabi ng ate mo? Tanong ni Mang Elmo kay Eman. Opo pa, bigla na lang lumitaw yung matanda na yun eh. Tapos nagpakilalang kapatid ni Aling Maring. Sabi pa nga ni Mama Susan eh, nagpapagaling daw si Aling Maring sa sakit niya. Paliwanag ni Eman. Ah, may sakit lang pala si Maring. Kawawa naman. Nachismis ba na tumakas sa utang at kinuha ng kulto? Natawa na lang ng malakas si Mang Elmo, saka lumabas ng bahay. Wala nang iwan ni Mama yan si Papa. Parang lagi nang makulit, no? Sabi ni Ellen. Bakit ikaw? Di ka kumulit? Tanong ni Eman. Kukulit ako porque iniwan ako ni Mama? Nang lalaki mo. Dugtong ni Eman. Nang mapansin ni Eman na tila lumungkot ang mukha ni Ellen, ay niyakap niya ang kanyang ate. Ate, sorry ah. Joke dapat yun eh. Sabi ni Eman. Naging matunog ang pangalan ni Susan sa baryo dahil sa ginawa nito. Magmula noon, maraming mga buntis ang kumonsulta sa kanya at nagpahilot. Masyadong mabilis ang mga nangyari. Nagtiwala agad ang mga tao kay Susan. Ano ate, kay Mama Susan ka na lang ba magpapaanak? Tanong ni Eman sa babae. Umupo ng maayos ang babae habang hawak ang tiyan. Sino ba nandyan? Silang naman. Kung nandito lang si Aling Maring, di sa kanya na. At saka, magaling din naman si Mama Susan eh. Bukod pa dun, mas mukha siyang mabait kay Aling Maring. Si Aling Maring kasi parang laging may dalaw eh. Ganun ba talaga kapag tumatandang dalaga? Tanong ni Ellen. Mas okay pa nga na tumandang dalaga eh, kaysa lokohin ka lang sa pagkadalaga. O siya, baala ka na. Basta, sabihan mo lang ako ha. Mamayang gabi kung magpapahilot ka sa kanya, sasamahan kita. Wika ni Eman. Iniwan na niya ang kanyang ate. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin talaga siya mapalagay. Kung ang iba ay tuwang-tuwa kay Susan, si Eman naman ay may kaunting pagdududa. Kumadruan na ba talaga siya? Tanong niya sa sarili habang naglalakad. Bigla na lang pumasok sa kanyang isipan na dumaan sa bahay ni Aling Maring. Tutal, nandun din naman ang bagong kumadrona ng baryo. Pagkarating niya roon ay may kalalabas lang na buntis. Kasunod noon ay si Susan na parang alam na darating si Eman. Anong kailangan mo, iho? Tanong ng alis sa kanya. Napalunok ng laway ang binata at sandaling tumingin sa bahay ni Aling Maring. Kailan po makakabalik si Aling Maring? Nakangiti at napaisip si Susan sa tanong na yon. Tila ba nakakaramdam ito na nagdududa sa kanya ang binata? Patatagalan pa. Kaya pansamantala muna ako ang magiging kumadrona ng baryong ito. Paliwanag ng ali. Ganun po ba? Bakit? Nagdududa ka ba sa kakayahan ko? Tanong naman ni Susan sa seryosong mukha. Ay, hindi po. Nasanay lang talaga kami kay Aling Maring. Hindi naman po sa nagdududa sa inyo. Ang galing nyo nga po dun sa ginawa nyo sa buntis eh. Napilitan na lamang ngumiti si Eman noong mga sandaling yon. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi niya maiwasang hindi mahiwagaan sa matanda. Hinawakan ni Susan ang binatang si Eman sa balikat, sabay nagsalita. Huwag ka mag-alala, iho.
Walang mangyayari sa mga sanggol na iluluwal na mga buntis. Nagkatitigan silang dalawa. Sa di maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng kilabot ang binata. Hindi siya sanay sa mga ganoong klase ng tingin, na tila ba may itinatagong lihim. Nang sumapit ang gabi, naghahanda na si Ellen sa pag-alis. Yun ang oras na pupunta siya kay Susan para magpahilot. Samantala, tahimik lang si Eman habang hinihintay ang kanyang kapatid. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba o hindi. Nag-aalala naman siya na papuntahin ng mag-isa ang babae. O Eman, ikaw nang bahala sa ate mo ha. Ito naman kasing si Ellen gabi pa talaga naisip pumunta doon. Sabi ni Mang Elmo. Sa kabila lang naman yun. Hindi naman malayo. Natatawang sagot ng babae. Basta, kapag may nangharang sa inyo, saksakin nyo kagad sa lalamunan ha. Yung lagi ko itinuturo sa inyo nung bata. Oo na pa. Ako nang bahala. Hindi na kami bata, no? Sabi ni Ellen. Ano ate? Tara na. Yaya naman ni Eman. Napailing na lamang si Mang Elmo. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating silang dalawa sa harapan ng bahay ni Maring. Kaso nga lang, mukhang walang tao sa loob. Bukas ang ilaw pero wala si Susan. Nagsabi ka ba kay Mama Susan na ngayon ka pupunta? Tanong ni Eman na may halong inis. Siya ang nagsabi sa akin na gabi ako pumunta eh. Sagot ng babae. Nasaan na? Pambihira. Mahamog pa naman dito sa labas. Mamaya mahamogan niyang utak mo. Madamay pa yung bata. Pumasok na kaya tayo sa bakuran. Doon may upuan. Pumasok ang dalawa at upo sa gilid ng bahay. Sandali lang. Hanap ako ng maiihian. Ihi na ako Tumango na lang si Ellen. Naiwang mag-isa ang babae. Habang si Emma naman ay lumayo ng bahagya para umihi. Habang naihi sa katawan ng puno, nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Lumingon siya sa likuran. Wala namang tao. Puro kadiliman lang. Narinig niya ulit ang kaluskos na yon. Kinabahan na si Eman sa mga pagkakataon na yon. Nagmadali siyang isara ang kanyang zipper. Binalikan niya kagad ang babae. Pagdating niya, nakatingin si Ellen sa silong ng bahay. Uy, ayos ka lang ba ate? Tanong ni Eman. Eman, parang may nakita ako. Sabi ng babae. Ha? Nakitang alin? Kanina, may nakita akong mahabang buhok dito sa hagdanan. Galing siya sa ilalim ng bahay. Tapos, bigla na lang sumuot yung mahabang buhok sa ilalim. Bumuga ng hangin si Eman. Buong akala niya kasi ay guni-guni na naman yun ng kanyang ate. Ganyan talaga ate kapag buntis, no? Mas malakas ang imahinasyon ninyo. Guni-guni mo lang yun, no? Hindi, Eman. Sigurado ako. Hinawakan ni Emma ng noo ng babae. Oh, wala ka naman lagnat. Yan na nga ba sinasabi ko Nahamugan na yung utak mo. Tara na, umuwi na tayo. Si Ellen na mismo ang humila sa binata palayo sa bahay na yon. Umuwi sila ng kanilang bahay. Kapansin-pansin naman ang pagiging balisa ni Ellen. Bagyang namumutla ang babae. Sa pagkakataon na yon ay sumeryoso na si Eman. Kitang-kita kasi sa kanyang kapatid na hindi yung gumagawa lamang ng kwento. Hindi ako pwede magkamali. Mahabang buhok yun. Pero ang iniisip ko, ano ba talaga yung nakita ko? Wika ni Ellen. Bumuntong hininga na lamang si Eman. Pero ang totoo, nababahala at kinakabahan na rin siya. Biglang pumasok sa isipan niya na marahil yung narinig niyang kaluskos ay may koneksyon sa sinasabi ng kanyang ate Ellen. Itutuloy. Hindi pinaniniwalaan ni Mang Elmo ang kwento ni Ellen. Hindi kasi yun naniniwala sa mga kwentong bayan o yung mga kababalaghang kwento. Nakaramdam na lamang ng inis si Ellen dahil kahit kailan, hindi man lang sumang-ayon sa kanya ang ama. Para naman kay Eman, malaking palaisipan para sa kanya ang mga nangyari. Sa kabilang banda, naniniwala na rin siya sa kanyang ate. Basang-basa kasi ni Eman si Ellen. Alam niya kung kailan yun nagsasabi ng totoo at kung kailan ito nagsisinungaling. Ano ate? Babalik pa ba tayo kay Mama Susan? Matapos nung nangyari kagabi? Tanong ni Eman.
habang siya ay nagkakape sa kanilang hagdanan. Hininto ni Ellen ang pananahi at tinigil rin ang sinasakyan niyang duyan sa kanilang bakuran. Mamayang tanghali na lang siguro tayo magpunta. Ayaw ka ng gabi. Sagot ng babae. Mas mabuti pa nga. Sagot naman ng binata. Eman, naniniwala ka ba sa kubot? Muling tanong ng babae na seryosong-seryoso ang muka. Ha? Lubot? Kubot, hindi lubot. K-U-B-O-T, kubot. Pag-uulit ng babae na may halo ng inis. Oh, anong meron sa kubot? Tugon ni Eman. Bumuntong hininga muna si Ellen. Lumingon siya sa paligid kung may makakarinig. Yung kubot ay isang uri ng aswang. Karaniwang matatanda sila. Tapos, gumagamit sila ng buhok para mambiktima. Paliwanag ni Ellen. Umayos ng upo si Eman at tila ba nagdududa na naman sa kanyang maririnig. Totoo yan? May ganyan talagang aswang? Oo nga. Nabasa ko ang tungkol dyan nung nandun pa ako sa bahay ng jowa ko. Kubot ang tawag sa kanila. Dagdag pa ng babae. Kubot? Sinasabi mo bang ganyan yung nakita mo sa silong nila Aling Maring at Mama Susan? Sandaling humigop ng kape ang binata. Ewan ko, pero pakiramdam ko, oo. Nakaramdam ng kaba ang binata. Bagamat hindi pa niya napapatunayan na kubot nga iyon. Tila ba may kung anong bagay ang kumukumbinsi sa kanya. Ay nako ate, huwag ka na nga muna mag-isip ng ganyan. Baka mamaya kakakubot mo ng kakakubot. Magmukhang lubot yung anak mo. Kumain ka na doon. Kanina ka ba dyan sa duyan para kang karapatang buntis? Tumayo na lamang si Eman. Bigla siyang nawalan ng gana ng pakinggan ng mga ganong kwento ng ate niya. Pero alam niya rin sa sarili na medyo natatakot din siya. Kasi sa isip-isip niya, papaano kung totoo? Pumunta na lamang si Eman sa kanyang matalik na kaibigan, si Benjo. Tulad niya, si Benjo ay isa ring pabigat sa kanilang bahay. Oh, kumusta naman buhay mo? Kumusta yung pag-a-apply ng trabaho sa bayan? Tanong ni Eman nang nakatambay na sila sa bakuran nila Benjo. Negative pre. Kada applyan ko, laging tinatanong kung anong tinapos ko. Malungkot na pagkakasabi ni Benjo. Mag-aral na kaya tayo ulit sa pasukan para hindi tayo mahirapan maghanap ng trabaho balang araw? Suwestyon naman ni Eman. Langyang to, nilalagnat ka ba? Paano mo nasabi yan sa taglay mong utak? Natatawang wika ni Benjo. Parang tanga naman to. Seryoso yung tao Binatukan ni Eman si Benjo para magtino. Hindi na ako makakapag-aral pre. Sa sitwasyon ng pamilya namin na puro utang, mas maganda pang maghanap na lang ako ng trabaho. Ay nako. Wala kang mahanap Patawa ka naman Sabi naman ni Eman. Tumayo si Benjo sa harapan ni Eman. Humawak ito sa kanyang baba at tila may iniisip. Pre, pamilyar ka ba dun sa dating nakatira dito sa atin na mayamang Chinese? Tanong ni Benjo. Alin? Yung mahilig sa mga delikadong hayop gaya ng ahas? Ani Eman. Oo! Oh, anong meron dun? Eman, nasa bayan na yun. Napadaan ako kahapon sa tindahan niya ng mga hayop. May nakapaskil sa labas. Dugtong pa ni Benjo. Oh, ano nakapaskil? Ba naman to? Putol-putol magkwento Putulin ko yung ulo mo Kasi, bumibili siya ng aswang. Kahit anong uri, bibili niya ng kalahating milyon. Napatayo na rin si Eman dahil sa sinabi ni Benjo. Uy, siraulo ko ba Benjo? Nagpapaniwala ka dun? Gagi, totoo yung aswang no? Kung totoo nga, totoo bang magbibigay yun ng kalahating milyon? Kuripot yung mga Chinese na yun. Natatawa na lamang si Eman. Hindi niya inakala na sobrang gipit ni Benjo. Maging mga ganong bagay ay kakapitan na rin niya. Mayaman yun, baliw. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Pagpipilit pa ng binata. O sige nga, saan ka ngayon nahanap ng aswang? Napaisip si Benjo sa tanong na yon. Lumapad ang ngiti niya nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Saan pa? Di si Aling Maring o kaya si Mama Susan. Nakangiting wika ni Benjo na parabang nagniningning ang mga mata. Sira ulo, bakit sila? Hindi naman sila. Isa sa kanila aswang. Yun ang inala ko. Tingnan mo, bigla na lang nawala si Aling Maring.
Baka mamaya, tinatago lang siya ni Mama Susan. Sino ba naman kasi ang gustong mahuli ang kapatid niya ng mga tao, di ba? Saad ni Benjo. Napailing na lamang si Iman nung mga sandaling yon. Ang lala mo na pre. Uwi muna ako. Magsasaing pa ako At may pupuntahan pa kami ni ate. Naglakad na agad palayo si Iman at hindi na hinintay pa ang mga sasabihin ng kaibigan. Hoy, ayaw ba magkapera? Huli natin yung aswang! Sigaw ni Benjo sa papalayong si Eman. Pagdating ng 12:00 ng tanghali, naganda na ulit si Ellen sa pag-alis. Para makasiguro na ligtas siya sa aswang, nagdala ang dalaga ng asin at bawang. Makalipas lang ng ilang minuto ay nakarating na rin sila. Nasa tapat na sila ng bakuran nila Maring at Susan. Naabutan nila si Susan na nagsasampay sa labas. Lalapit sana ang matanda ngunit bigla na lang itong napahinto. Namutla at parang may takot sa mukha niya. Nagtataka si Eman kung bakit biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ng matanda. Samantalang nakangiti naman ito nung una silang makita. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Eman. Hindi makalapit si Susan sa dalawa na nasa labas ng bakuran. Tila ba may pumipigil sa matanda na kung anong bagay. Ayos lang ako. Bumalik na lang kayo sa ibang araw, pwede? Sabi ni Susan. Pero kagabi niyo pa dapat ako hinilot, diba? Pero kayo po yung wala Kailan po ba talaga? Para di naman kami pabalik-balik. Tanong ni Ellen nang medyo naiinis na. Wala ako sa wisyo. Masama ang pakiramdam ko. Nakikita niyo naman siguro sa mukha ko, hindi ba? Sagot ng matanda. Napansin na lang ni Emma na nanginginig ang kamay ni Susan. Pero kakaiba naman ang nababasa niya sa mga mata na matanda. Tila may namumuong galit doon. Sige po, babalik na lang kami. O kaya sana kayo na lang po pumunta sa bahay. Nakakapagod po kasi kakalabas ng kakalabas Sabi naman ni Ellen at nauna nang maglakad. Bago umalis, nakipagtitigan pa si Eman kay Susan. Mabigat ang pakiramdam ni Eman sa matandang yon. Habang tumatagal, mas lalo siyang napapaisip kung ano ba talaga ang nililihim nito. Sinundan na lamang ni Eman ang kanyang kapatid. Napansin niya na naman na parang malalim ang iniisip ni Ellen. Bagay na mas lalong nagpagulo sa isipan ng binata. Mabilis na lumipas ang mga oras. Gabi na naman. Nasa kalagitnaan ng paghahapunan ng mag-aama nang biglang dumating si Benjo. Eman! Sigaw nito nang walang pakundangang pumasok ng pinto. Natigil sa pagmuya ang tatlo at napatingin kay Benjo na parang nilamon na ng hiya. Ay, pasensya na po. Babalik na lang po ako. Wika nito. Sige na, sabihin mo na, naistorbo mo na kami. Ano bang sasabihin mo kay Eman? Tanong ni Mang Elmo. Tumingin si Benjo kay Eman at sinenyasan niyang lumapit. Pero di man lang kumikilo si Eman sa kinauupuan nito. Ay, gusto ko lang pong sabihin na totoo po ang aswang. Napanganga na lamang si Mang Elmo. Ikaw ba nagtitrip? Seryosong tanong ni Mang Elmo kay Benjo. Habang si Eman at Ellen naman ay nakakatinginan lang. Nako po, sa katunayan meron akong pruweba. May nakita akong bangkay po ng sanggol. Kinain po yung buong katawan, tapos ulo na lang ang natira. Gusto niyo po makita? Tara, sumama kayong tatlo sa akin. Munti ka nang masok kasi Mang Elmo sa kanyang narinig. Pero dahil sa kuryosidad nilang tatlo, sinundan nila si Benjo at itinuro nito kung nasaan ang mga nagkukumpulang tao. Hanggang sa nakarating sila sa sinasabi ni Benjo na isang tulay. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang mga nakakagulong tao. Paglapit nila, nakita agad nila ang isang sanggol na nasa damuhan. Tulad nga ng sinabi ni Benjo, ulo na lamang ng sanggol ang naruroon at wala na ang katawan. Nakong tinapay naman Napamura na lamang si Mang Elmo nung makita yon. Habang kabadong-kabado naman si Ellen nung mga sandaling yon. Pare, sabi nila, kapapanganak lang yan kaninang umaga kay Mama Susan. Tapos, ganyan na yung nangyari. Yung nanay naman, hindi na matagpuan. Paliwanag ni Benjo. Naniniwala ka talaga na aswang ang may gawa niyan? Tanong ni Eman. Sino bang gagawa niyan? Tingnan mo, parang kinain yung buong katawan, ulo na lang ang tinira. Katwiran pa ni Benjo sa kanya. Mga ilang sandali lang ay may mga nagdatingan na rin pulis mula sa bayan.
Nagpasya na lang ding umuwi ang mag-aama. Humiwalay na rin sa kanila si Benjo dahil hahanapin daw nito ang aswang. Pagbalik nila sa bahay, tahimik lang si Ellen at Eman. Sa mga tinginan nila, alam nila sa isa't isa ang tumatakbo sa kanilang mga utak. Papa, pwede bang sabayan na lang ako mga anak? Tanong ni Ellen sa kanyang ama. Huminto si Mang Elmo sa pagbabasa ng dyaryo. Akala ko ba, kay Susan ka na mga anak? Ano naman ang nagpabago dyan sa isip mo, ha? Basta, ayaw ko na rito mga anak. Huwag mong sabihin naniniwala ka na aswang ang gumawa sa sanggol na yon. Kita mo naman, yung nanay hindi mahagilap. Malamang, yung nanay ang may gawa nun. Paliwanag ni Mang Elmo. Porque nawawala yung nanay, siya na yung pumatay? Di ba pwedeng baka pati siya biktima? Sumabat naman si Eman. Ano naman ang alam mo sa nangyari? Nandun ka ba? Pamimiloso po ni Mang Elmo sa anak. Basta pa, gusto ko na sabayan mga anak. Hindi na ako komportable rito. Sabi pa ni Ellen. Pagbigyan mo na pa. May naipon naman na tayo, di ba? Sabi ni Eman. Kung makapagsalita to, akala mo, dalawa kaming nag-ipon eh. Sige na. Sabayan ka na mag-anganak. Napapailing na lamang na wika ng kanilang ama. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa pagpatay sa sanggol. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na isang aswang ang may kagagawa nito. Dahil sa kaganapan, may mga buntis na ang nababahala. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Ellen kay Eman nang makita itong palabas sa bahay noong tanghali. Pupuntahan ko si Benjo. Mamanman na namin si Mama Susan. Sabi ni Eman. Lumapit ang babae sa kanya. Huwag mong sabihin na pinagdududaan mo rin siyang aswang. Tanong ng babae sa kanya. Bumulong din ang binata kay Ellen. Bakit? Ikaw hindi ba? Sa totoo lang, hindi ko mapaliwanag pero oo. Sabi ni Ellen. Dito ka na lang sa bahay. Huwag ka lalabas mag-isa, hanggat wala si Papa. Uuwi rin ako bago gumabi. Sabi ni Eman kay Ellen at naglakad na rin siya paalis. Habang tinatahak ang daan patungo kina Benjo, nakasalubong niya ang matandang si Susan. Napadako ang tingin sa kanya ni Susan. Nakipagtinginan din siya ng oras na yon. Ngunit sa di malamang dahilan, bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ni Eman. Iho, kumusta ang tiyan ng ate mo? Nakangiting tanong ni Susan. Nasa maayos naman pong kalagayan. Kaswal na sagot ni Eman. Mabuti naman kung ganon. Pakisabi sa kanya ha, tutulungan ko siyang manganak para ligtas ang bata. Hindi na nakapagsalita si Eman. Tumango na lamang siya at pilit ng ngiti ang pinakita. Pero sa kanyang kaloob-looban, nagsisimula ng dumaloy ang kilabot sa kanyang sistema. Hindi pa nakakalayo si Eman nang lingunin niya ulit si Susan. Nagtaka siya dahil bigla na lang nawala ang matandang kumadrona. O di ba? Sabi ko naman sa iyo aswang yan sila Aling Maring at Mama Susan eh. Ayaw mo kasing maniwala sa akin. Sabi ni Benjo nang pag-usapan nila ang dalawang matanda. Hindi pa ako naniniwala sa iyo, no? Kaya nga, magmasid tayo sa kilos ni Mama Susan para malaman ko kung dapat ba akong maniwala sa sinasabi mo. Tugon naman ni Eman sa kanya. Oh, magbayabas ka muna. Inihagis ni Benjo ang bunga ng bayabas kay Eman habang sila ay nasa bakuran nila. Ikaw ba, Benjo? Ano-ano mga napapansin mo kay Aling Maring at Mama Susan? Napatahimik sandali ang lalaki. Nag-isip ng maigi bago siya sumagot. Naalala ko kasi nung bago mawala si Aling Maring, lagi ko siyang nakikita na nagmamadali. Yung bang parang may humahabol sa kanya palagi. Hindi mapakali yung mata. Siguro nga may ginagawa siya, no? Tapos nagtatago. Saad ni Benjo. Maging si Eman ay napapaisip din. Sa kabila ng sinasabi ni Benjo, hindi niya magawang isipin na sangkot si Maring sa isyu ng aswang. Matagal na nilang kilala ang matanda. Sa katunayan, si Maring ang kumadrona ni Eman nung siya ay isilang. Gayunpaman, hinayaan na lang muna niya ang mga sinasabi ni Benjo. Sa pagkagat ng dilim, ay sinimulan na rin ang magkaibigan ng pagmamanman. Palihim silang pumunta sa bahay na kinaroroonan ni Susan. Nung mga sandaling yun, ay wala silang makitang tao sa bakuran ngunit bukas naman ang ilaw sa loob ng bahay. Una ka,
Di ba ikaw may gusto nito? Sabi ni Eman kay Benjo. Ikaw na. Ikaw naman na nagyaya eh. Tsaka, bakit ka ba natatakot? Eh di ba, di mo pa naman napapatunayan na totoo yung aswang? Ay, bahala ka nga. Ako na nga. Napakaduwag. Wika ni Eman. Sabay siko sa kaibigan. Tumayo si Eman. Marahan siyang lumapit papunta sa bahay. Pagpasok niya sa loob ng bakuran, ay napasilip siya sa silong. May napansin siya roon na parabang may gumagalaw doon. Huminto siya. Umupo para tingnan kung ano ang naroon. Nang wala naman siyang makita doon, itinuon na lamang niya ang atensyon sa loob. Wala si Susan doon. Kaya sumenyas na lang siya kay Benjo para naman sumunod na ito sa kanya. O ano? Tanong ni Benjo. Wala si Mama Susan eh. Pero parang may nakita at narinig akong gumagalaw dito sa silong eh. Wika ni Eman. Gagi, baka aswang na yan. Silipin mo nga uli. Itinulak ni Benjo ng mahina si Eman. Ikaw kaya tumingin. Baka mamaya... Napahinto ang kanilang pag-uusap na may marinig silang kalabog sa silong. Parang timang na nakakapit si Benjo sa braso ni Eman. Dahan-dahan silang lumapit sa silong. Kinuha ni Eman ang daladala niyang lighter, saka sinindihan. Pagkakita nila sa silong, may mahabang buhok na naroon. Nakapulupot sa mga sirang bisikleta. Biglang gumalaw ang buhok na tila hinila papunta sa madilim na parte ng silong. Pre! Aswang yan! Sigaw ni Benjo. Ha? Aswang? Nagtataka niyang tanong. Sabi ng lolo ko, ang mga aswang na gumagamit ng buhok ay kubot ang tawag. Saad ni Benjo. Muling naalala ni Emma nang sinabi sa kanya ng kanyang ate Ellen. Sa mga pagkakataong yun ay naramdaman niya kagad ang kilabot na agad dumaloy sa kanyang sistema. Pinagpawisan na lamang siya bigla ng malamig. Mukhang kailangan na nating umalis muna. Wika ni Eman. Ano nga alis? Ulihin natin yung aswang. Ibenta natin sa Chinese. Pagtututol ni Benjo. Nako, bahala ka sa buhay mo. Ulihin mo mag-isa. Naglakad na palayo si Eman. Sumunod din naman sa kanya ang kaibigang si Benjo. Kinabukasan ng umaga, nabulabog na naman ang kanilang baryo. Isa na namang masamang balita ang gumulantang sa mga residente. Eman! Humahangos si Benjo na pinuntahan ng kaibigan na pumasok sa bakuran nila Eman. Ano ba yun? Aaga-aga. Marinig ka ni Papa dyan oh. Mabukulang ka talaga. Inis na wika ni Eman nang labasin si Benjo. Gagi, may nakita na naman bangkay sa may gilid ng tulay. Isang buntis, patay, wakwak ang tiyan. Tapos naiwan sa gilid yung ulo na naman ng sanggol. Pagkasabing yun ni Benjo, ay agad na hinila ni Eman ang kaibigan palabas ng bakuran. Aswang na naman ba yung may gawa niyan? Tanong ni Eman. Ano ba? Tara na kasi, sumama ka na sa akin. Wala nang nagawa si Eman nang hilahin na siya ni Benjo. Pagpunta nila doon ay kaawa-awa at karumal-dumal na eksena ang kanilang naabutan. Pambihira. Wika ni Eman. Nagkalat sa semento ang mga dugo at ilang tira-tirang bituka ng buntis. Habang ang ulo naman ng sanggol ay 1 metro ang layo mula roon. Walang duda! Aswang ang may gawa nito! Mga kasama! May aswang sa baryo natin! Kailangan natin malaman kung sino ang aswang para matigil na mga pagpatay na ganito! Sigaw ng isang lalaki at sumang-ayon naman sa kanya ang mga tao. Pre, dapat na ba nating sabihin kung sino talaga yung aswang? Pabulong na tanong ni Benjo. Sira ulo ka ba? Wala pa nga tayong ebidensya na hawak no? Paano kung nagkamali tayo ng hinala? Tayo naman sino ba ang kahinahinala sa baryo na ito? Di ba, silang dalawa lang? Lalo na yan si Mama Susan. Bigla na lang dumating. Tapos, 2 buntis na ang biktima. Yung 2 biktima na yon, parehong kumonsulta sa kanya. Sino kaya sa tingin mo? Sandali namang napaisip si Eman sa sinabing yun ni Benjo. Batid niya sa kanyang sarili na may punto naman talaga ang kaibigan. Ngunit hindi sila maaaring magpadalos-dalos, lalo pat magaling di umano ang pagpapanggap ng mga aswang. Nang dahil sa lumalalang sitwasyon, mas lalong naging mainit ang tingin ng magkaibigan kay Susan. Dinoble nila ang pagmamanman sa matanda. Dumating sa punto na nagtatanghalian na sila habang nakabantay sa tapat ng bahay si Susan. Sa paglipas ng mga araw, naging mahigpit ang pamunuan ng kanilang baryo. May mga gumagala ng tanod sa gabi.
Pansin din ni Eman at Benjo na mula noon, hindi na gaanong lumalabas ng bahay si Susan. Lumalabas lang ito tuwing umaga para mamili. Binabantayan lang ng binabantayan ng dalawa ang matanda. Hanggang sa di na nila namamalayan na 2 buwan na pala ang nakakalipas. Eman! Sigaw ni Ellen mula sa loob ng bahay. Napabango naman si Eman mula sa duyan. Oh, mga anak na yata yung ate mo oh. Natatarantang wika ni Benjo. Dali-daling pumasok ng bahay ang binata. Inabutan niya ang babae na namimilipit sa sakit ng tiyan. Agad naman nilang inalalayan si Ellen. Eman, hindi na yata ako abot sa bayan. Manganganak na ako. Pasigaw na sabi ng babae na labis namang ikinataranta ng binata. Anong gagawin natin? Sinong magpapanak sa'yo? Tanong naman ni Eman. Hindi ko alam. Napaupo na ang babae sa sahig. Maya-maya lang ay may pumasok sa pintuan. Nanlaki ang mata ni Eman nang makita ang matandang si Susan. Nagkatinginan silang dalawa ni Benjo. Hindi malaman ni Eman kung anong sasabihin sa taong pinaghihinalaan nilang aswang. Mga iho, ipaubayan niyo sa akin yan. Ako na ang bahala magpaanak sa kanya. Sabi ni Susan. Maging ang babaeng si Ellen ay nabigla rin. Ngunit dahil wala na rin naman siyang magagawa, hinayaan na lamang niya ang ale. Kahit labag sa kalooban ni Eman ay sinunod niya ang mga inutos ni Susan. Kumuha siya ng banig at iba pang kailangan. Habang si Benjo naman ay hindi inaalis ang tingin sa matanda. Nang magsimula ng paanakin si Ellen, hindi maiwasan ng dalawa sa gilid na kabahan. Sa katunayan, pasimpleng kumuha ng kutsilyo si Eman. Sige iha, iiri mo pa. Nakalabas na ang ulo ng bata. Sabi ni Susan. Sa pag-iri ni Ellen ng malakas, tuluyan ang nasilayan ng isang sanggol na babae. Kinargayo ni Susan. Gustong agawin ni Emma ng sanggol sa matanda dahil wala siyang tiwala. Kaso nga lang, hindi rin naman siya marunong humawak ng bata. Pwede ho bang ibigay niyo kaagad ang sanggol sa ate ko? Pakiusap ni Eman. Tumingin sa kanya si Susan. Nangingilabot si Eman at Benjo noong mga sandaling yon. Dahil yung tingin ni Susan ay nanlilisik. Tila ba ayaw nitong bitiwan ng sanggol. Parang gusto nitong sakmalin ng bagong silang na bata. Inulit ni Eman ang kanyang sinabi. Saka lamang natauhan ng matanda at inabot ang bata kay Ellen. Ayos ka lang ba ate? Tanong ni Eman sa kapatid na hinangina. Pagtingin nila ulit sa matanda, hindi pa rin nawawala ang tingin noon sa sanggol. Dadalaw-dalawin ko ang sanggol sa mga susunod na araw para malaman ko kung malusog ba siya o hindi. Sabi ni Susan sa kanila. May ngiti sa kanyang mukha ngunit iba ang dating noon para kay Eman. Lumabas na ng pinto ang matanda ni hindi man lang nagsabi kung ano ang mga dapat pang gawin. Sundan mo. Pabulong utos ni Eman kay Benjo. Lumabas ng bahay si Benjo. Ngunit nagtaka siya nang bigla nilang nawala ang ale. Dumating ang ama ni Ellen at Eman. Nagulat ito nang datnan na may nakalagay ng sanggol sa dibdib ng babae. Diyos ko, nanganak ka na pala. Ay, pasensya ka na't nasa trabaho pa ako kanina. Sinong nagpaanak sa'yo? Tanong ni Mang Elmo. Si Mama Susan. Tanging sagot ni Ellen. Wala na kami nagawa pa eh. Hindi na kaya ni ate na bumiyahe papuntang bayan. Ang pinagtataka ko lang, sakto ang dating ni Mama Susan. Parang alam na alam niyang manganganak na si ate. Paliwanag ni Eman. Bakit? Iniisip niyo ba na aswang si Susan? Napukaw ang atensyon ng magkapatid sa tanong na yun ng kanilang ama. Bakit pa? Ganun din ba iniisip mo? Tanong ni Ellen. Umupo si Mang Elmo sa gilid at sandaling nanahimik. May alam ka ba pa? Si Emma naman ang nagtanong. Wala. Pero kanina habang papauwi ako pinadaanan akong mahabang buhok sa may Kalye 1. Gumagapang yung buhok papunta doon sa may halamanan. Pagsilip ko doon, nagulat ako kasi lumabas doon si Susan. Tapos napansin ko yung buhok niyang mahaba. Hanggang bewang, di ba? Hanggang balikat lang yung buhok nun eh. Kwento ni Mang Elmo. Napaayos ng upo si Eman. Pa, nakita ka ba niya? Hindi, Eman. Medyo madilim na rin kasi noon kaya nakapagtago ako. Dagdag pa ng kanilang ama. Kapag bukas ng umagay may nabiktima na namang sanggol, walang duda, siya nga ang aswang. Dahil sa tuwing nawawala siya sa bahay nila, kinabukasan laging may natatagpo ang bangkay. Saad ni Eman.
Tumingin si Eman sa orasan. Alauna na ng madaling araw. Perpektong oras para manmanan niya ang matanda. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Mang Elmo. Pupuntahan ko si Benjo. Mamanmanan namin si Mama Susan. Kailangan namin makakuha ng ebidensya na siya ang aswang. May paninindigan na sabi ng binata. Eman, delikado yung gagawin mo. Paano kung aswang talaga siya? Baka mapahamak kayo. Sabi naman sa kanya na kanyang ate na nanghihina pa rin. Basta, huwag kayong mag-alala pa. Ikaw munang bahala kay ate ha. Oy, teka! Ay nako, Diyos ko kang bata ka oh! Wala nang nagawa ang kanilang ama nang lumabas na siya sa pinto. Kumaripas ng takbo si Eman papunta sa bahay nila Benjo. Sakto naman na si Benjo ay pupuntahan din siya, kaya nagkasalubong sila. Pre, malakas ang kutob ko na may bibiktimay na naman si Mama Susan. Sabi ni Benjo. May ipinakitang plastic si Benjo sa kanya. Oh, ano yan? Tanong ni Eman. May buhok pa pre, kay Mama Susan to. Siya yung kubot. Yung aswang na may mahabang buhok. Nakuha ko yan nung sinundan ko siya kanina. Napalunok na lamang ng laway si Eman dahil sa kaba. Agad silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Susan. Ngunit bago sila makarating doon, may nakasalubong silang isa pang matanda. Pamilyar yun sa kanila. Aling Maring? Aling Maring! Halos sabay na tanong ng dalawa nang makita si Aling Maring na pagewang-gewang na naglalakad. May dugo ito sa kaliwang braso. Tulungan niyo ako. Hindi na natuloy ni Maring ang kanyang sasabihin nang may pumulupot ng buhok sa kanyang binti. Hinila siya noon papunta sa pinakamadilim na parte ng kalyeng yon. Natulala na lamang ang dalawa sa bilis ng mga pangyayari. Natulala at lubusang nabigla magkaibigang Eman at Benjo sa kanilang nasaksihan. 1 minuto pa ang nakalipas bago sila nakabalik sa katinuan. Dali-dali silang kumaripas ng takbo. Bumalik sila sa bahay nila Eman. Sakto naman nagising pa si Mang Elmo at si Ellen. Oh, anong nangyari? Nakita niyo ba si Susan na naging aswang? Nagtatakang tanong ni Mang Elmo. Pa, si Aling Maring. Oh, ano? Ano si Aling Maring? Aswang din ba? Dugtong pa ng kanyang ama. Mang Elmo, si Aling Maring po. Nakita namin. Humihingi siya ng tulong sa amin pero... Wika naman ni Benjo. Pero ano? Tanong naman ni Ellen. Bigla na lang may humila sa binti niya na isang buhok. Dinala siya sa madilim. Kinilabutan si Ellen sa sinabi ni Eman. Agad niyang naisip ang kaligtasan ng kanyang bagong silang na anak. Totoo ba yung sinasabi niyo ha? Kapag... Totoo pa. Gagawa ba kami ng kwento tapos mamumutla kami sa takot? Tama po si Eman, Mang Elmo. Totoo po lahat. Ang iniisip ko po ngayon, anong gagawin natin? Sabi ni Benjo naman. Si Benjo naman ang nagsalita. Aba, gisingan ng mga kapitbahay. Puntahan na ang bahay ni Susan. Huli ng salot na yon. Sabi ni Mang Elmo. Eman, sa tingin ko, tama ang tatay mo. Dapat malaman na to ng buong baryo. Wika ni Benjo. Tumungo lang sa kanya si Eman. Sa kalagitnaan ng gabi ay muling lumabas ang magkaibigan. Una nilang pinuntahan ang bahay ng kanilang kapitan. Agad nilang isinumbong ang nangyari. Walang ano-ano'y hindi nagdalawang isip ang kapitan na pumunta sa barangay kahit gabing-gabi na. Pagdating nila doon, ginising niya ang mga natutulog na tanod. Tinipon niya ang mga yon. Naganda sila ng malaking lambat na gagamitin panghuli sa aswang. Nang maihanda na ang mga gamit, ay isa-isa nilang kinalampag ang mga bahay. Lahat ay ginising para masaksihan ang paghuli sa aswang o ang idiniklara nilang aswang na si Susan. Sigurado kami na si Mama Susan ang aswang, Kapitan. Wika ni Eman nang tanungin siya ulit. Mabilis silang nakarating sa bakuran ni Susan. Kaso sa halip na mahuli nila yun sa akto, iba ang iksenang kanilang dinatnan. Hawak-hawak ni Susan si Aling Maring sa kanyang mga bisig. Duguan si Aling Maring. Butas ang tiyan at wala na ang laman loob. Iyak ng iyak si Susan. Bagay na nakapagpalito ng utak nilang lahat. Eman, akala ko ba si Susan ang aswang? Ano yan? Tanong ng kapitan sa kanya. Kap, sigurado kami. Siya talaga yung aswang. Siya yung kumuha kay Aling Maring. Umaarte lang yan. Kunwari... Kapitan, inatake ng aswang ang kapatid ko. Tulungan niyo ako. Nasa paligid lang ang aswang. Pakiusap, hulihin niyo siya. Sigaw ng matandang si Susan. Pambira, paano nangyari yan? Pabulong naman na wika ni Benjo. Natameme na lamang ang magkaibigan ng mga sandaling yon.
Napahiya sila sa mga tao. Sila patuloy ang nagmukhang siraulo at wala sa ayos. Inasikaso ng mga tanod na matanda. Pinakalma ng mga tanod si Susan habang tinakpan na lamang ng tela ang bangkay ni Maring. Bagsak ang balikat nang umalis sila roon. Pre, tama naman tayo, di ba? Si Mama Susan ng aswang. Walang duda dun. Wika ni Eman habang naglalakad na sila pa uwi. Baka alam ni Mama Susan na magsusumbong tayo, kaya pinalabas niya na iba ang aswang. Pinatay niya si Aling Maring tapos kinuha na rin niya yung bangkay at tumarte na umiiyak. Ito naman sila kapitan, ang bilis maniwala. Mga tanga rin eh. Saad naman ni Benjo. Walang paglagyan ng galit nilang dalawa. Pakiramdam nila ay pinagmukha silang tanga ni Susan. Dahil sa nangyaring yon, mas lalong nagkaroon ng dahilan ng dalawa para humanap pa ng ebidensya. 7:00 ng umaga, ikinabiglaan ni Emma ng pagpunta ni Susan sa kanilang bahay. Nakangiti pa ito nang buksan ni Emma ng pintuan. Ano hong kailangan nyo? Utal na tanong ni Eman. Nung mga sandaling yon ay kagigising pa lang ng binata. Pero agad na nawala ang antok niya dahil sa presensya ng matanda. Nandito ako para suriin kung nasa maayos mang kalagayan ng sanggol. Wika ni Susan at sumilip pa sa loob. Ngunit hinarang yun ni Eman. Hindi na po kailangang suriin. Kaya na po namin. Isa pa, di po ba dapat masinuunan nyo si Aling Maring na pinatay ng aswang kagabi? Kasi nga po, di ba, kapatid nyo yon? At masakit para sa inyong nangyari sa kanya kasi umiiyak pa kayo kagabi. Sa mga sinabing yun ni Eman ay nagbago ang reaksyon ng mukha ni Susan. Kita ng binata ang namumuong inis. Ay, sigurado tama ka nga. Kailangan ko munang ipagpaliban ito. Sabi ni Susan. Hindi po ba sa ipagpaliban? Itigil nyo na po ang pagpunta rito. Nakangiting wika ni Eman ngunit ramdam sa boses nito ang paghahamon sa matanda. Iho, kung ako sa iyo ilayo mo ang sarili mo sa kapahamakan. Bumaba na ng hagda ng matanda nang may ihabol pang salita si Eman. Kayo rin po, ilayo nyo ang sarili nyo sa mga tao kasi mapapahamak po kayo sa mga susunod na araw. Nginitian na lang din ni Eman ang matanda. Umalis na lang yun habang nakakuyom ang dalawang kamao. Nang makalis si Susan ay saka lamang naramdaman ni Eman ng takot. Nananayo ang kanyang mga balahibo. Pinagpapawisan siya ng malamig. Alis na ba? Tanong ni Ellie na kalalabas lang ng kwarto. Tumango na lamang si Eman. Nung araw na yon ay maraming nagluksa sa pagkawala ni Maring. Dahil ayon na ni Susan na patagalin ng libing, kinahaponan na inilibing kagad ang labi ni Maring sa malapit na sementeryo. Habang binabalot ng lungkot ang buong baryo sa pagkawala ng matanda. Hindi naman mapakali ang magkaibigan. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli sa akto si Susan. Siya nga pala pre, sinong kasama ng ate mo sa bahay? Tanong ni Benjo habang naglalakad pa uwi. Katatapos lang nilang makipaglibing. Si Papa, silang dalawa lang sa bahay. Sabi ni Eman. Papa mo? Kanina bago tayo magkita nakita ko yung papa mo nakabihis. Sumakay sa terminal. Nanlaki ang mata ni Eman sa kanyang narinig. Nag-alala siya para sa kanyang kapatid at sa pamangkin na sanggol. Naknang toko naman Busy talaga si Papa. Bakit niya iniwan si ate? Walang sinayang na oras ang dalawa. Kumari pa sila ng takbo pabalik sa bahay. Pagdating nila doon, naabutan nila si Ellie na nakatago sa ilalim ng papag. Nasa liig niya ang isang tali ng bawang, habang nasa gilid din nito ang isang garapon na asin. Yakap din nito ang sanggol na hindi niya binibitiwan kahit na anong mangyari. Ate, anong nangyayari? Tinulungan agad ng dalawa ang babae na makalabas sa ilalim ng papag. Eman, nandito kanina si Mama Susan. Pinipilit niyang lumapit dahil susuriin niya raw ang anak ko. Pero buti na lang iniwanan ako ni Papa ng bawang. Paliwanag ni Ellen. Pambihira, nasa ba kasi pumunta si Papa? Inis na tanong ni Eman. Bumili siya ng mga gamit ni Baby. Tsaka ako rin naman ang may gusto nun Kaya huwag ka na magalit sa kanya. Ang dapat nating isipin ngayon, nagawa na ni Mama Susan ng paraan para ako na at ang baby ko ang susunod na biktima. Baka sa mukha ng magkaibigan ang takot na agad na dumaloy sa kanilang sistema. Batid ni Emma na paraan din yun ni Susan para gantihan sila sa kanilang ginawa kontra sa aswang. Pre,
mukhang hindi naligtas dito ang ate mo. Pwede natin siyang dalhin muna sa amin bago dumilim. Marami kami sa bahay doon. Ligtas siya. Sabi ni Benjo at napatango na lamang si Eman. Hindi ba nakakaya sa pamilya mo? Tanong ni Ellen kay Benjo. Basta ate, kapalan nyo na lang po yung mukha nyo. Sagot naman ni Benjo kay Ellen. Hinintay muna nilang makabalik si Mang Elmo. Ayos lang din naman kay Mang Elmo ang suwestyon ni Benjo. 5:00 ng hapon, nag-impake na rin si Ellen. Nag-arikla na lang sila ng padyak dahil hindi pa pwedeng maglakad-lakad si Ellen. Gawa nga ng kapapanganak pa lang nito. Pagdating nila roon, ay sinalubong sila ng mga magulang ni Benjo. Masaya silang sinalubong nito. Pasensya na po kayo Nasa panganib po kasi ang buhay naming mag-ina. Paliwanag ni Ellen sa mag-asawa. Huwag kayo mag-alala ate. Bago pa ako magsabi sa inyo, nakapagsabi na ako sa mga magulang ko. Wika naman ni Benjo. Sumapit ang 9:00 ng gabi. Hindi pa rin mapakali si Ellen kahit na nasa ibang bahay na sila. Marami silang nasa bahay na yon, pero hindi niya maiwasang mag-alala. Lalo pat batid nilang lahat na malaya pa rin nakakagala ang aswang sa kanilang baryo. Samantala, nasa bakuran naman si Eman at Benjo. Nagkakape at nagmumuni-muni. Sigurado ka ba na ayos lang ang tatay mo sa inyo? Mag-isa lang siya doon. Sabi ni Benjo. Ayos lang yun. Tumakbo siya kung takot siya. Ganun lang naman yun eh. Wika ni Eman, sabay higop ng kape. Ano bang balak natin pre? Paano natin mapapatunayan na aswang si Mama Susan? Sa tanong na yon, ay biglang sumagi sa isipan ni Eman ang isang ideya. Kailangan natin pumunta sa bahay ni Aling Maring. Sigurado akong marami tayong malalaman doon. Sabi ni Eman. Gagi, paano natin gagawin yun? Baka mapahamak tayo. Alam mo naman na alam na ni Mama Susan na may alam tayo. Nababahalang wika ni Benjo. Ngumisi si Eman. Siyempre, hihintayin natin siyang umalis ng bahay. Tapos, saka tayo papasok sa loob. Ha? Ngayon na? Gusto mo ba ngayon na? Kasi sigurado nga alis yun ng bahay. Ngayon kasi hahanapin nun si ate. Tumayo si Benjo. Pwede tara na. Marami naman tayong babaunin na bawang eh. Marami dyan sa bahay. Natawa na lamang si Eman. Pero ang totoo, kinakabahan siya sa naisip niyang ideya. Inisip na lang din niya na para yun sa kaligtasan ng kanyang ate at pamangkin. Para na rin sa mga nabiktima at maaari pang mabiktima. Matapang na umalis ng bahay ang dalawa. Kahit alam nilang mainit na sila sa mata ni Susan, ay hindi nila yun inintindi. Dala-dala ang isang supot ng bawang ay tinungo nila ang bahay ni Susan. Pagdating nila doon, nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Nakiramdam muna sila. Makalipas ang ilang minuto ay saka lamang sila lumapit. Nang masiguro nilang wala si Susan, marahan nilang binuksan ang pinto. Akin ang lighter, pre. Wika ni Eman kay Benjo. Pagkakuha ng lighter ay sinindahan niya agad ang gasera na nakita nila sa lamesa. Sa unang tingin, mukhang wala namang kakaiba sa bahay na yon. Pangkaraniwang gamit lamang ang naroroon. Pre, mukhang wala tayong mapapala dito. Baka mapahamak lang tayo eh. Alis na tayo. Sabi ni Benjo. Sang-ayon naman si Eman sa kanya. Aalis na sana sila ngunit meron silang napansin na nakaipit na papel sa siwang ng kawayan ng dingding. Sa siwang ng kawayan na dingding. Kinuha yun ni Eman at binuklat. May bahid pa ng kaunting dugo ang papel. Agad na binasa ni Eman ang nakasulat. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang malaman ang nakalagay doon. Base sa sinulat, ay ipinagtapat ni Maring na dinukot siya ni Susan at dinala sa isang kuweba. Itinago siya doon para palabasin na siya ay may sakit, para mapalitan siya sa pagiging kumadrona. Itong ebidensya na hinahanap natin. Kailangan natin tumapakita kay Kapitan. Nasasabik ngunit may halong kaba na wika ni Eman. Di umalis na. Ha? Naudlot ang sasabihin ni Benjo nang biglang humangin ng malakas at namatay ang apoy sa gasera. Nagkataon pa na nalaglag ang lighter ng dukutin ni Eman yun sa bulsa. Mga ilang sandali lang, may narinig na silang tunog ng isang tila mabangis na hayop. Nang sumilip sila sa labas, nakita nila ang isang matanda na mahaba ang buhok. Gumagapang ang buhok nito sa lupa. Agad na dumaloy ang takot sa sistema ng dalawa. Napako sila sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila makapagsalita dahil sa sobrang takot at kaba. Nako, patay na! Patay na talaga.
Bago pa tuluyang may mangyaring masama sa kanila, ay agad na rin silang pumilos. Tumalon sila sa bintana kahit na may mga nakatambak na kung ano-ano doon. Pagtingin nila sa bakuran ay naroon pa rin si Susan. Galit na nakatingin sa kanila. Sabi na nga ba aswang yung si Mama Susan eh. Madiin na sabi ni Eman. Tulungan mo akong huliin siya. Mataas ang bintahan niyan sa... Bobo, mapapahamak pa tayo sa gagawin mo eh. Binatukan ni Eman si Benjo ng mga sandaling yon. Pagtayo nila ay napalingon sa kinaroroonan nila si Susan. Walang ano-ano ay agad na gumapang ang matanda palapit sa kanila. Palabas na sila ng bakuran nang pumulupot ang buhok ni Susan sa kanang binti ni Benjo. Ha? Pre! Yung binti ko! Natatarantang sigaw ng lalaki. Agad na dinukot ni Emma ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Mabilis niyang pinutol ang buhok na yon. Walang ano-ano ay tila naglupasay si Susan sa ginawa niyang yon. Tama, ayaw ng mga kubot na pinuputol ang buhok nila. Wika ni Eman. Muling tumingin sa kanila ang matanda. Nandilisik ang mga mata nito. Tumakbo na sila palabas ng bakuran para silang mauubusan ng lupa sa bilis ng kanilang takbo. Dumiretso sila sa barangay. Nagkataon naman na naroon ang lahat ng tanod at maging ang kapitan. Kapitan! Alam na namin kung sino ang aswang! Pasigaw na bungad ni Benjo nang makapasok sila sa barangay. Nagkatinginan ng mga tanod at napailing na lamang. Yan na naman kayong dalawa. Noong nakaraan, napahiya kami dahil sa inyo. Pinagbintangan niyo pa yung matandang si Susan. Kawawa naman. Alam niyo ba na pwede kayong maireklamo sa ginagawa niyo? May halong inis na wika ni kapitan. Maniwala ka sa amin, Kapitan. Sa katunayan, meron na kaming preba na si Mama Susan ang aswang ng baryo na ito. Ito oh. Basahin mo ito, Kapitan. Sulat yan ni Aling Maring bago siya mapatay. Agad na iniabot ni Emma ng papel. Sandaling binasa yon ng kapitan. Sabay tingin ng seryoso kay Eman at Benjo. Totoo ba ito? Totoo yan, Kapitan. Sa katunayan, nakita mismo ng dalawa naming mga mata kung paano naging aswang na kubot si Mama Susan. Nandun siya sa bahay nila. Puntaan na natin bago siya makatakas. Wika ni Eman. Lumingon ng kapitan at sumenya sa mga bataan niya. Kayong dalawa, kapag ito palpak na naman, palalayasin ko kayo sa baryong ito. Maliwanag? Tumango na lang ang magkaibigan. Dali-daling naganda ang mga tanod. Kabado ang magkaibigang Eman at Benjo. Pero noong mga sandaling yon, buo na ang kalooban nila na puksain ang salot ng kanilang baryo. Pagdating nila sa bahay ni Susan, ay napansin nilang may tao sa loob. Agad na sinigawan ng kapitan ng matanda. Sumilip yun sa bintana. Gulat na gulat ang muka. Baka sa reaksyon nito ang pagkabigla. Mama Susan! Bistado na namin ang madilim mong sikreto! Sigaw ni Eman. At mabebenta na rin kita sa Chinese! Dugtong naman ni Benjo. Nataranta ang matanda at agad na nagsarado ng mga bintana. Dakpin ang matandang yan! Dakpin ang salot! Sigaw ng kapitan. Mabilis na umakyat ng bakod ang mga tanod. Pilit nilang binuksan ang bahay. Ngunit dumaan na si Susan sa likod ng bahay. Tumakbo! Hinabol nila ang matanda sa kagubatan. Madilim at masukal na doon. Ngunit wala silang pakialam. Mas malalakas ang loob nila dahil marami sila. Pagdating sa kalagitnaan ng gubat ay napahinto silang lahat. May natapakan sila ng mga buhok. Mga ilang sandali lang, bigla na lang silang hinila pataas sa mga buhok na yon. Mabuti na lamang ay may mga dala silang itak para putulin yon. Kapitan, ang aswang na kubot gumagamit ng mahahabang buhok bilang panlaban niya. Kailangan natin mag-ingat. Sabi ni Eman. Nang suyurin nila ulit ang kagubatan, ay wala na matanda. Napasipan na lang si kapitan sa katawan ng puno dahil sa sobrang panghihinayang. Kinaumagahan, pinakalat agad ng barangay ang pagkakakilanlan ni Susan. Lahat ng residente ay nagulat. Lalo na ang mga buntis na nakapila sanang bibiktimahin ng matanda. Napuno ng tsismisan at kwentuhan ng buong baryo. Lahat ay nababahala na baka sila na ang susunod na mabibiktima. Bago kumagat ang gabi, ay pinayuhan ng lahat na magsabit ng bawang sa mga bahay. Malakas kasi ang hinala nilang lahat na babalik si Susan para magiganti at para na rin ituloy ang mga naudlot niyang plano. Kaya ikaw ate, wag na wag kang aalis dito sa bahay nila Benjo ah. Kasama mo naman dito si Papa eh. Kung may kailangan ka, ipautos mo na lang sa iba. Kakapanganak mo lang. Isa ka sa target ni Mama Susan. Lalo pat alam namin na galit na rin siya sa amin ni Benjo. Wika ni Eman sa kanyang ate.
nung umagang nakatambay sila sa bakuran. Ate Ellen, kung sakaling may pumulupot na buhok sa'yo, putulin mo lang ng kutsilyo o kaya naman guntingin mo na lang. Effective yun, di ba pre? Sabi ni Benjo sa babae. Pero kayong dalawa, mag-iingat kayo. Hindi biro ang pinasok ninyo. Sabi naman ni Ellen. Huwag kang mag-alala sa amin. Kasama namin sila, Kapitan. Kampanting sabi ni Eman. Makalipas ang ilang sandali, tattad na rin ng bawang ang bahay nila Benjo. 1 oras na lang din noon ay kakagat na ang dilim. Kaya naman pumunta na agad si Benjo at Eman sa barangay. Sakto naman na pagdating nila, nakahanda na ang lahat. Sumama na rin ang ibang kalalakihan sa kanilang lugar. Makinig kayo! Kailangan nating mahuli si Susan dahil nanganganib ang mga buntis sa baryong ito. Ipapakalat ko kayo sa bawat sulok ng baryo. Sa oras na mamataan nyo si Susan, gamitin nyo ang pito na ibinigay ko sa bawat leader ng grupo ninyo. Nang sa ganon, mas madali kaming makakaresponde at sabay-sabay nating huhuliin ang aswang na yan. Maliwanag ba? Sabay-sabay na nagsigawan ng mga tao sa barangay sa sinabing yon ng kapitan. Samantala, hanggang sa mga puntong yon, ay di pa rin mawala sa isipan ni Eman na aabot sila sa ganon. Hindi niya lubos maisip na dahil sa kanila, sisikla ng ganong kaguluhan ng kanilang baryo. Handa ka na ba pre? Siniko ni Benjo si Eman nang mapansing nakatulala ito. Oo, handa na ako. Ikaw, handa ka na ba? Baka mamaya, mauna ka pang tumakbo, ha? Sabi ni Eman. Tumawa na lang si Benjo. Pero noong mga sandaling yon, halata na sa kanyang mukha ang takot at pangamba. Sumapit ang 7:00 ng gabi. Tahimik na ang buong baryo. Pinagbawalan na ang lahat na lumabas. Bawat kanto ng kali ay may mga nakabantay, nagmamasid at nagmamanman. Si Eman at Benjo naman ay sumama sa hani ng kapitan. Nagbabantay sila sa gilid ng ilog kasama ang mga tanod. Pre, kapag ako namatay, pakisabi sa tatay ko, yung pera na nawawala sa kanya, nasa ilalim ng unan ko. Ako kumupit nun eh. Ayaw kasi akong bigyan nung nakaraan. Tapos, masabi na rin sa ate mo na bata pa lang ako noon, crush na crush ko na talaga siya. Pero wala eh, umantong na tayo sa ganito. Baka ito na yung huling buhay natin. Seryosong sabi ni Benjo. Uy, ang OA mo naman. Aswang lang yung kalaban natin eh. Hindi mga sundalo, no? Wala tayo sa gera kaya tigilan mo yung kakadrama mo. Sabi naman ni Eman na medyo iritado. Nahinto ang kanilang pag-uusap nang may marinig silang pumito. Agad nilang pinagdadadampot ang mga itak sa lapag. Dali-dali silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng pumito. Pagdating nila sa isang kanto, nabigla sila dahil sugatan na ang isang lalaki. Tapyas ang braso. Base sa kwento nila, may humila na lang daw sa kanila bigla. At ang kasama nilang isa ang napuruhan. Sinuyad agad nila ang area na yon. Pero wala pang 5 minuto ay may narinig na naman silang pumito. Pagkarating nila doon ay isa na naman ang sugatan. Kapitan, iisa-isahin niya lahat ng bantay kung saan wala tayo. Mas maganda sana na wag na nating hintayin ang mga signal nila. Puntahan kagad natin. Suwestyon naman ni Eman na agad din naman pinakinggan ng kapitan. Umakbo sila sa pinakamalapit pang kanto. Pagkarating nila doon, naaktuhan nilang pinaghihila ang mga kasama nila papunta sa dilim. Nakakapit ang mga yon sa mga bakod. Putulin niyo mga buhok! Sigaw ni Eman. Lumapit sila doon at mabilis na pinagpuputol ang mga buhok. Takot na takot ang mga lalaki na nagsitago sa likuran nila. Abay mga duwag naman pala eh. Natatawang wika ng kapitan. Magsasalita pa sana ang kapitan nang biglang may pumulupot na buhok sa leeg nito. Hinila siya ng kubot papunta sa halamanan. Nahawakan naman nila Eman ang paa ng kapitan. Pagtingala nila sa puno, nakita nila roon si Susan. Nakakatakot na ang mukha ng matanda. Ngunit hindi nagpatinag ang mga tanod. Bumunot sila ng kanilang mga pana. Pinagtititiran nila ng palaso ang aswang. Nang tamaan yun, ay nabitiwan na rin niya ang kapitan. Nakita nila na tila nasaktan si Susan dahil sa mga sinalo nitong palaso. Umalis yun sa puno at bumagsak. Pinuntahan nila ang binagsakan ng aswang, pero wala na yun doon. Tanging bakas na lang ng dugo ang nakita nila sa lapag. Sinuyod nila ang paligid. Pagtingin nila sa gilid, naroon ang aswang. Hawak-hawak ang parte ng katawan na may nakabaon na palaso. Akala nila ay nangihina na ang aswang. Lalapitan na sana nila,
Kaso nagulat sila nang biglang kumalat ang buhok ng matanda. Lahat sila ay napuluputan sa paa, kamay at liig. Pero hindi nagpatinag si Eman. Dinukot niya ang kanyang malaking kutsilyo at nang ilapit siya ni Susan, walang pag-aalinlangan niyang ibinaon ng kutsilyo sa liig ng aswang. Nabitiwan silang lahat dahil doon. Hindi na nagsayang ng oras ang magkaibigan. Benjo, yung gaas! Ibuhos mo na! Binuhos ni Benjo ang gaas kay Susan. Pagkatapos, agad din nilang sinindihan yon. Napaupo na lamang sila sa lapag nang magliyab na ang aswang. Mangisay-ngisay ang matanda at kalaunan ay bumagsak na rin sa lupa. Habang unti-unting natutusta, nakapag-iwan pa ng huling kataga ang matandang aswang. Napatay niyo ako pero hindi ang buong angkan namin! Pagkatapos noon ay tuluyan ng nanahimik ang aswang na si Susan. Para makasigurong wala na si Susan, hinintay na muna nilang maging abo ang matanda. Inilagay nila ang abo sa bote ng alak. Bumalik sila sa barangay dala ang mabuting balita para sa lahat. Mga kasama, abo na ang aswang! Wala na si Susan! Sigaw ng kapitan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ramdam sa kanilang hiyawan ng saya at pagkagalak. Samantala, nakahinga na rin ng maluwag si Eman. Bakas naman ang panghihinayang sa tinig ni Benjo. Dapat kasi hindi sinunog eh. May kalahating milyon na sana tayo kung binenta natin sa Chinese yung aswang. Sayang naman. Napapailing na wika ni Benjo habang sila ay naglalakad. Hindi ba pwedeng yung abo na lang? Natatawang tanong ni Eman. Anong gagawin ng Chinese sa abo? Ihititin. Pareho na lamang silang natawa sa kanilang mga pinagsasasabi. Kinaumagahan ay nagkaroon ng pagdiriwang sa bahay nila Benjo. Pagdiriwang yon para sa kanilang tagumpay na mapuksa ang salot na aswang. Nung umagang yon, masaya lang silang lahat dahil sa wakas nawala na rin ang kanilang pangamba. Alam mo ba ate, itong si Benjo, may crush sa'yo oh. Sabi pa nga niya siya na lang daw ang ama ng anak mo. Sabi ni Eman at hiyang-hiya naman si Benjo habang magkaharap sila sa pagkainan. Payag ka ba na? Si Benjo ang bayaw mo. Pabirong tanong din ni Ellen. Ayoko no, hindi nga marunong maglaba yan eh. Kawawa yung anak mo. Sagot ni Eman. Grabe ka sa akin ha. Ikaw nga dyan eh. Crush mo si Aling Maring eh. Buwelta naman ni Benjo. Natahimik silang lahat nang maalala na patay na nga pala si Maring. Kalaunan ay nagtawanan na lang sila at ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Mula noon, namuhay na sila ng mapayapa nang walang pangamba na iniisip sa gabi. Wakas.